Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan nyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, at good evening, at good night sa mga ready ng matulog. Ayan po, at hingin ko muna ang inyong 12 minutes. Ay, nako, ano ba kasing tripod to? Hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Lunes at tayo po ay magpasalamat muna sa lahat po na nag-love and support sa akin at sa buong team at sa buong bahay kulitan sa ating kakatapos lang po na 81st by Kulitan Premier Marathon. Congratulations again. At siyempre, kung sa lahat po na nag-host, ako po ang inyong host from, ano ba yung nangyayari dito sa aking tripod, mga masters. Ay, nako. Kailangan ko na ito talagang palitan. Marami ako dito, pero hindi pa. So, congratulations po, Master Worm. Ako po, lahat po ng mga nag-support kay Master Worm, lahat po ng umakyat, at lahat po ng premier sa akin na slot. At syempre, Yams OFW Vlogs. And of course, Rowena Melares TV and Ate Bams. Ayan po. At syempre, si Ate Bams po ay laging nakasupport po yan. Kahit sino sa amin. Siya po yung nagre-rescue. At syempre, sa lahat po, at ang aking Beshi Merle Estani Vlogs. Syempre, sa mga umakyat at nag-support, thank you so much. Ayan, so let's proceed po sa ating topic for today. Kapon po ay nag-topic po tayo about coffee. Ngayon po ay drinking herbal teas naman po tayo. Herbal teas naman po tayo mga masters. So according to research, okay, catechins in green and black and other herbal teas may have antimicrobial properties. Catechins in green, black, and other herbal teas. Okay, meron po silang antimicrobial properties. Herbal teas such as mint, chamomile, rooibos are caffeine-free and help keep hydrated throughout the day. Hindi ako marunong magbasa ngayon. Alright. So, ano ba ang mga benefits ng tea? Marami pong benefits ang mga teas, mga master. Depende po sa klase ng tea na iyong iinumin. Meron po tayong mga teas na relaxing tea. Meron po tayong teas na para laxative teas, para po makapupo. Meron po tayong teas para makaihi. O, diba? Yun yung ating mga tinatawag na mga diuretics. Okay? So, ano pa, maraming mga kasing teas, relaxation teas, o makatulog na mga teas are very good for those na mga stressful, ang mga at saka gusto matulog sa gabi. At meron naman dyan na hindi talaga makapoops, o diba, kailangan nilang uminom ng tea para po sila ay magpoops. At cleansing, digestive cleansing, ayun. So, ito po, isa naman sa masishare ko po sa inyong lahat. I hope na makikinig po kayo dito kasi teas, marami din po akong experiences sa teas, mga masters. Okay? So, hot tea is very, very good. Diba? Yan po ang siniserve usually ng mga authentic Asian restaurants bago po sila magkuha ng mga request or mga orders ng pagkain na kakainin or orderin ng kanilang mga customers. May mga reasons po yan, mga masters, mga ka-G, kung bakit maliit na teacup lang po ang siniserve sa mga customers. Nanonotice nyo ba kung bakit po tayo binibigyan ng maliliit na mga teacups? Maliit lang po, hindi po yun baso na tea, hindi po yun iced tea, hindi po yun soft drinks o hindi po yun malalamig. Bakit po nagbibigay sila ng hot tea bago po kumain? Sa mga authentic lang po na mga restaurants, na mga Asian restaurants like Japanese, Singaporean, Thai, or mga iba't ibang mga, basta may nagbibigay po sila ng hot tea, Chinese, ano man dyan. Okay? So, compared po sa westernized na mga fast food chains or sa mga restaurants na pagpasok mo ay bibigyan ka agad ng malaking baso na maraming yellow or ice at drinks. Yan, di ba? Yun ang comparison.
So nagtataka ba kayo bakit mainit ang binibigay nila sa atin? Ayan po, ay very beneficial po yan mga masters and mga ka-G. Dahil po ay i-warm up po ang mga gastric juices natin. Pag hot tea ang inumin natin, so let's not talk about the flavor or the ingredients of the tea. Let's just talk about the temperature first. So pag sinabi nating hot tea, syempre, yung lalamunan po natin, daluyan po yan ng pagkain, di ba? So sa mga mahilig po kumain ng mga matatabang pagkain like hamburger, french fries, chicharon, o kung ano man dyan yung mga matataba o masebong pagkain, imagine niyo na mga masters and mga ka-G, saan ba dumadaan ang pagkain? Siyempre sa lalamunan natin at papasok po yan sa ating tiyan. So imagine niyo na lang na yung dinadaanan po ng pagkain ay siyempre hindi mo talagang maiwasan na maiiwan ang mantika or oil or lard or kung ano mang fatty na mga material kasi dinadaanan niya eh. So plus, imagine niyo ulit pag umiinom kayo ng malamig na inumin at kumakain po kayo ng masebo na pagkain. Diba? Kinaugalian natin. May french fries. Alam niyo naman kung paano kainin ng french fries. Kung paano lutuin ng french fries, di ba? Deep fried. Pag deep fried po yan, may mantika po yan sa loob. Ano pa? Marami pa. Yung mga pagkain ng mga matataba, hamburger, o mga oily foods, baboy, lechon, o ano pa yan, mga pagkain, fried. At uminom kayo ng malamig. O di ba? So ano po ang nangyayari po sa ating lalamunan, sa ating tiyan? Pag meron po siyang malamig na temperatura na mag-mix po sa mantika or sa oil, ano po ang nangyayari sa oil or sa sebo? Ano po ang nangyayari po sa mantika pag na-expose or nalagay sa malamig na temperature? O syempre, ay tumitigas mga masters or sebo, tumitigas talaga. 'Di ba? Tumitigas po 'yan. So imagine niyo po again and again, imagine lang muna tayo. Kasi ayaw ko itong mangyari sa katawan natin. So pag tumitigas po ang mantika sa pathway or sa dinadaanan ng pagkain, imagine niyo ulit. That's the word for the day. Stop na tayo sa imagine. So ang mangyayari po dyan is tumitigas at nagiging makapal na po ang layer ng mantika or ng sebo. So habang tumatagal po at ayun po ang iyong bad habits na habang po ay kumakain at umiinom ng malamig at syempre kahit na may inom ka lang habang kumakain, ang mangyayari po dyan ay kakapal na po talaga ang coating ng mataba dyan. And eventually, yan po ay magiging cause na rin po ng constriction. Syempre yung ating lalamunan ay medyo hindi na po siya flexible kasi syempre coated siya ng matataba. And eventually, ang ating tiyan ay puno na rin ng taba, puno na rin ng fats, puno na rin po ng lipids, at puno na rin ng mga sebo. Ang mangyayari po dyan, sa long run, in the long run po, maybe 5, 10, 15, 20 years after, syempre, ay magiging consistent na po ang presence ng oil and grease and fat sa ating katawan, ay mapapunta na rin po yung oil and fat sa ating sirkulasyon, sa ating blood vessels, sa nerves, sa arteries, sa veins natin. So, syempre, pag ganun ang mangyayari po, ay magkukos po sila ng blockages, bara, sa ating mga ugat, sa ating mga blood vessels, veins, arteries, o kung meron po tayong bara sa ating kaugatan, ano po ang mangyayari? Syempre, ang ating puso ay mahihirapan pong mag-pump. Kasi kailangan ng puso natin magtrabaho para po padaluyin ang dugo sa ating sirkulasyon. Pag meron pong clots or meron pong bara ang ating mga kaugatan, ang ating veins, arteries, ay magkakaroon tayo ng problema sa sirkulasyon. Ang heart po natin ay magiging irregular na po ang beating niya. Okay? So, mahihirapan po. That's why a lot of us, a lot of these sick people or sick patients have high blood pressure. Kasi po, ang high blood pressure po, ano po yan? Kompensasyon po yun ng heart natin
nagpapump po siya ng mas malakas kasi nahihirapan po siyang ipadaan ang dugo sa ating sirkulasyon. Kaya yun po, varicose veins, mga bara sa ating mga kaugatan, cause po yan kung bakit po, yan po, epekto na po sa ating lifestyle na kumakain po tayo at umiinom ng mga malalamig at kumakain tayo habang umiinom tayo habang kumakain. Kaya po ang herbal teas po, ito po ang herbal teas are very good. Inumin po natin ito. Siyempre, basahin nyo muna mga ingredients kasi meron iba dyan na hindi pagay sa atin. Meron iba dyan na hindi angkop para sa katawan natin. May mga existing problems po tayo na hindi pala pwede yung ano. Basahin nyo muna yung mga ingredients bago po tayong uminom. At wag lang po kayong gumawa-gawa dyan ng mga tea na laga-laga lang po kayo ng mga dahon-dahon dyan na hindi nyo alam kung anong mga epekto. Kapag sinabi sa inyo ng inyong kaibigan na mabisa po ito, ako po ay hindi talaga pro sa ganyan. Kasi marami din tayong mga health problems na hindi pareho sa iba. Kasi minsan po ay instead na makakatulong, po ay nakakasama pa. Kaya po ay mas mas recommend ko po na bumili lang po ng mga ready-made na mga tea kasi po yun ay instead na maglaga, pwede naman maglaga pero wag nyo lang pong gawin yan habang buhay or for a long time. Pwede naman siguro mga first 3 months lang or 2 months pero wag patagalin kasi pag naayos na yung problema ay hindi na po kailangan ng katawan natin yan. So, give at least 3 months po para po inumin lang po yan at wag pong araw-arawin habang buhay. Ayan, kasi may toxicity level din po yan. Alright mga masters and mga ka-G, maraming salamat po. And this is your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!